mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is August 24 August 10, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Andrew Street, sa may Rimmerville Subdivision. Dito yan sa may Bisac Project 8 Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Green Hills Shopping Center, sa may Connecticut Street, Green Hills, San Juan po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta dun yan sa ating pick-up area. In 80 meters, turn left. Continue for 200 meters, then turn right onto road 20. In 80 meters, turn right onto road 20. In 40 meters, turn right. In 70 meters, turn left, then in 20 meters, turn right. Turn right onto St. Andrew Street. In 100 meters, you will arrive at your destination. One way to, pero ang dami talagang pasaway. Tayo magagawa, hindi tayo taga rito. You have arrived at your destination. You always need to put them in front no money. Hello, yes, good morning sir. Yeah, good Sir morning. John. Yeah.
Wala sa si Matalam Katakat ko lang sa Livingstone. Wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Ako po si Joe Ray Isabel. Totoo at tamang mga balita ang atin sa inyo ng Super Balita sa umaga nationwide at ang malalimang pag-ibay sa isyu ng saksi sa Double D. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. DCWB, balita tama, balita totoo. Wait, sila Peña. Alas 11:21 na orang umaga. Tuloy tayo ha. Ang Lunes at Isang Agosto 2026. Dumanas na napaka-nalakason ang magulan ng Metro Manila. No? At ibang panig sa bansa. May mga nakikinig sa atin. Baka pa rin sa kanalang lugar. Hindi makalabas sa bahay eh. Di ba? Hindi makapasok. Absent muna. Kasi nga baha sa labas. So, hindi man umabot sa bahay. Pero hindi kayo makalabas ngayon ng bahay. Dahil dyan matindi, Philippine Kuya, matinding pagba, inabot na marami sa ating mga kababayan. Kasama na dyan mga lansangan sa Metro Manila na hindi madaan ang mga sasakyan. Libo-libong pamilya ang nabilita magsiligas para masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa mga lalawin at maraming lansangan rin ang mga sarado sa mga turista dahil na yung mga nagka-flashlight, kasama ko dyan yung mga paulay lansangan sa Baguio, yung mga lugar sa Boston. Yan, sabi niya, ano yan sa flood control yan, walang disiplina tayo eh. Tapos daw kayo tapos dito doon ang basura, kaya pag ulan, parado ang mga kanal. 5312, sabi niya, sobrang dam, pero ang tao daw dapat may disiplina. 5312, kaya napul ako hindi namin ramdam, marami mga katubig pa. Sana, napul naman nila, gusto daw yung mga naman si 516. Dito nga sa amin, sa barangay, ramdam namin. Barangay to, barangay namin, may barangay ng pangalan namin. Sa barangay daw nila ay ramdam. Saan po kayo? 516? Si 4826, sabi niya meron po naman. Pero ito, yung tao, walang disiplina. Nagtatapon sa reklamo, ang mga tao, pero sila ba dapat ang bumoto? Sila ba kayo sila ba binoto nyo? Ano ba tayo sa boto? Sabi naman, sa Facebook ay hindi ramdam ni Bongbong Pantigin. Sabi ni Wilfredo, hindi namin ramdam. Sana ho ang ayuda naman. Ito mga Wilfredo. Hindi namin ramdam daw. Sa sige naman, maramdaman din natin ang mga flood control na inayos na. Pero ang patuloy lang tayo sa pagbabalaura ng pagkapon ng basura. Saan talagang mangyayari. Ang disiplina raw ng pairalin. Ang Noel, sabi niya, ay flood control, namibiligro at nawawala control na yan. Kalungkot na katotohanan. Sabi ni Risa, okay, so hindi nyo ramdam ang ginawa na dalasana ng mga flood control projects. So hindi daw eh. Kasi hanggang ngayon, walang kabusugan sila eh. Rota, sabi niya, sana po, ang presyo naman ako niya, okay, sige. Si Ann, hindi ramdam. Ayan ano ba? Hindi ramdam. Sinampan na naman tayo ng katotohanan. Flood control is nothing but naging milking cow. Si Ann, anong walang overnight na solusyon na yan sa baha? Meron sa korupsyon? Overnight, meron? Meron ba? Wala, pareho, pati korupsyon, pati flood control, walang overnight solution. Sabi naman ni, ito si 5086 ng Kali, sabi niya, okay, so wala. Ang sagot niyo rito, baha ng, okay, sige, salamat. Si 146 naman, sa akin, good morning sa Weng, Senyore, opo, ramdam ko dito sa may Mandaluyong, may mga efforts naman, yung dati, konting kwan lang, baha na, sa area namin daw, halos wala na daw baha. 5380, sandali, sabi, hindi ramdam yan kasi lahat po substandard ang gawa dahil nga sa, alam niyo na, di ba, sa korupsyon. Kaya paano masabi na ramdam? Dapat yung mga contractor natin from outside, di ba? Buha tayo mga foreigner, baka maganda. 274, hindi namin ramdam, Sir Weng, kasi marami pa rin
ang pinabaha, paano maramdaman? Si Tonek naman, hindi ko ramdam. Ang ramdam ko talagang naglaho. Ayun na, natakay na ho ng baha ang pera. Yun daw ang naramdaman niya, ang baha. May baha, may pera sa baha. Sige, magtulungan na lang ho tayo. Wag na tayo magtampo na basura kung saan-saan raw. At sana yung gobyerno, ayusin naman yung mga proyekto. Wag masyadong murakot para maramdaman natin yung epekto na maganda ng mga flood control programs na yan. Di ba? Si Prof. Willie naman ay ramdam niya raw. Ramdam niya tayo, nakikinig siya sa atin. Salamat sa pagpaparamdam rin. Hindi naman ako kayo binahan dyan. Mamoyos na sa lugar nito. Ito na, ramdam o hindi ramdam? Tanong natin sa inyo, mga kapuso natin, ang epekto ng flood control programs ng gobyerno. Mga nagsabi na ramdam mo nila na meron namang flood control programs. May mga pangontra pa, di ba, parang hindi mo pa ilang lugar. 5% nagsabi, ramdam nila. Subalit, 95% hindi nila ramdam ang epekto ng mga flood control program ng gobyerno. Yan ang sagot ninyo. Siyang lamang ngayong umaga sa anong sa inyo, hindi nila ramdam ang epekto ng flood control programs ng gobyerno. Bueno, sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang broadcaster. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang anchorman. Sa palatuntunan anong sa inyo, ang seho ninyo ang mahalaga. Wendy La Peña, sa anong sa inyo? Susunod na ho si Maring Lala. Si Glenn Nuevo pala makakasama ninyo, kasama si Maring Lala. Super balita sa Tanghali Nationwide. Mamaya alas 4 tayo, Dr. Kasama si Weng Salvador. Ako po ang inyong kapuso, Weng de la Peña. Gracias, Senyor. Adios, ingat tayo ha. Adios at kapuso dito sa Super TV. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noonan kayo, serbisyong totoo. Wendy La Peña, sa anong sa inyo? DZWB, Balitang Totoo. Sa balita, yun ang aming panata. DZWB, Super Radio 594. Lagi na lang. Mas marami ulam doon. Mas marami ulam doon. Natatagi at wasak kapantay. CMA Radio pa rin ang number 1 ng July. Ayon sa ACB Wilson Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, magkakapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1. CMA Radio. Solid number 1. Hindi na Para hindi mabuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng So na-drop na natin sila. Maraming salamat po. Hindi tuloy-tuloy yung ating pag-play. Alam na natin ang dahilan. Po. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Pilitan niya silang lumigas dahil sa pagkakatuklap ng buong bubong. Apektado nito ang dalawang pamilya na nakatira sa ikalawang palapag ng paupahan. Nangangamba rin sa peligro ang tatlong pang pamilya na nasa iba pang bahagi naman ng residential commercial na establishmento. Umaapila sila ng tulong lalo't nangungupahan lamang sila sa napangkis na lumang paupahan. Super Balita sa Tanghali Nationwide. Nanatiling sa second alarm ang Marikina River. Batay sa pinakahuling impormasyon mula sa Marikina Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 16 meters ang antas ng tubig sa Marikina River. Matatandaan kahapon, umabot sa 17.5 meters ang antas ng tubig sa Marikina River. Samantala, humupa na ang baha sa bahagi ng Barangay Tumana matapos pumalya ang pumping station ng DPWH kagabi. Pero naiwan sa ilang kalsada mga basura na tinanay ng baha. Ito ang Super Balita sa Tanghali Nationwide. Samantala, dredging at regular na paglilinis sa mga daloyan ng tubig sa lungsod ng San Juan nakatulong para daw hindi magkaroon ng matinding
naging maganda ang epekto ng paglilinis ng mga drainage